Magandang araw mga kapuso, episode 31 na tayo ng Story Live araw ng Lunes. Habang nag slice nga si Joyce ng cake, no, sabi niya, ito kay Manang Bering. At ito naman for you, Isaac. No? Talaga nagbibiro talaga to si Joyce, maloko talaga sabi niya. Alam mo Isaac, gwapo ka naman, matangkad ka, tapos moreno. Yun nga lang, malabo nga lang yung mata mo. Kasi kung saan ka tumitingin, ingat ka baka kung kanino ka mapol. Sabi naman ni ni Isaac, kay Mampara po ba? Dati po 'yun, pero hindi na ngayon. Sabi ba't kasi ayaw mo kasing tumingin sa iba? Katulad ko, ang beauty ko inside and out. Sakto, nabulunan yung dalawa, sinamahan ng Bering sa kasi Isaac, nakakatawa talaga eh. Tapos noon, sabi naman ni Isaac, pasensya na kayo ma'am. Pwede naman ko yung kumuha ng slice ng cake. Meron naman po dito kasi loko-loko talaga si si JC sabi niya, gusto mo subuan mo ko? Pinapakuha siya ng slice ng cake kasi nga naman marami naman eh. Sabi ni Jace naku hindi ka pala magandang dalhan ng cake. Hindi ka pala magandang kabiruan, bumubulong-bulong siya eh. Nakatuwa to eksena to eh, pinaflirt na si Isaac kasi nga may gusto siya dito eh. Kaso nga lang wala namang gusto sa kanya si Isaac kasi nga ang gusto nun si Para, 'di ba? Talagang yun talaga yung niya, ideal girl niya. Talagang nahumaling siya sa ganda. Nakakatawa talaga to eksena to. So ito na nga, kinuha na nga ni Para yung mga damit ni Lucy. Sabi niya, nandito pa rin yung mga jeje na damit ni Lucy. Kailangan alisin ko na to. Ngayon, habang tinatanggal niya yung mga damit para i-dispose, nahuli siya ng asawa niya si Darius. Kinwestiyon siya, sabi ni Darius, Love, bakit mo tinatanggal ang mga damit mo? Anong gagawin mo dyan? Kasi babe, inaalis ko na kasi luma na eh, nalulumaan na ako kaya itatapon ko na. Itatapon mo? Yan damit na huling hawak mo, regalo ko yan sa'yo last year kasi ika 7th year ng wedding anniversary natin. Ganun ba? Pasensya ka na laba kasi puno na ng mga naisip ko. Ano ba to? Sa dami na ng mga nangyari, hindi pa rin ako nakaka-get over. Mabuti pa, mamaya ko na lamang to kasi kasuhin baka kung ano pang magawa ko, babe. Babe, iba na tatawag mo ngayon. Love, bakit babe? Hindi ba pwedeng bago, magpalit? Kasi over 8 years na tayong mag-asawa. Hindi ka ba nag-asawa? Okay, sige. Love or babe, pares lang naman yun, isa lang naman yun. Ang importante, magkasama tayo at nagmamahalan tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, babe, sabi ni Para. Ngayon, gusto na sana niyang lambing-lambing yung asawa niya kaso naantala dahil biglang dumating si Cheska. Sabi ni Cheska, Mami, pwede mo po ba akong basahan ng story, yung favorite ko? Sige na Cheska, si daddy na muna ang magbabasa para sa'yo ha. Mag-CR na muna ako, nawalan siya ng gana, nag-attitude. Ngayon, dumating itong si Joyce para sampahan ng kaso si Para dahil nga sa pagnanakaw. Nagulat siya, basta tinawag na bro. Hoy, wala kang karapatan na tawagin akong bro. Bro ako to, si Lucy. Hindi talaga siya naniniwala. Samantala, ito namang si Para, kausap si Auntie Belen, nanay niya. Ex-senadora daw tong si Cheska. Naantala daw yung paglalabing-labing nilang dalawa. Sabi naman ni Auntie Belen, kaya kinakailangan magpakananay ka dyan kay Cheska. Sige ka, pag nahuli ka, tapos sa mga plano mo. Sabi naman ni Auntie Belen, dagdag pa niya, kaso Para naawa ako sa pinsan mo eh. Minsan naawa rin ako sa kanya. Oo, wala rin siyang kasalanan, pero siya kasi ang umaako ng kasalanan mo. Sabi naman ni Para, Nay, ito na naman tayo eh. Maawa ka ba talaga sa kanya o hindi? Kasi kapag naawa ka, wala kang sustento sa akin, zero sustento ka. O sige na, ito naman, masyadong seryoso, sabi ni Auntie Belen. Naawa lang naman kasi ako, kasi nga kapag nakikita ko siya, hindi pa rin ako makaget over sa itsura niya. Basta Nay, ang kausap mo, eto na ngayon si Para, ang anak mo. Ito na ang bagong Lucy ngayon. Sabi niya, no? Ngayon, nahuli siya ni Darius. Natataka si Darius, bakit kausap ni Lucy si Auntie Belen at natsahin niya? Sabi naman ni Auntie Belen, kaya dyan ka pa ba? Para, asa ka na? Ngayon, nagulat si Para, aka Lucy. Sabi niya, babe, si Auntie Belen, bakit? Anong dahilan? Tumatawag siya sa akin kasi napuno na ako kaya hindi ko na napigilan na sagutin yung phone niya, yung call niya. Yun, sabi niya, baka nagwi-wish pa rin na makipag-areglo labas sa anak niya. Sabi naman
Dagdag pa ni Para, gusto mo ba kausapin ko? Ay hindi na love. Ako na mismo kakausap niya sa tiyahin mo. Hello po, Aling Belen. Hello Darius. Kung maaari lang ho, wag niyo na ho sana matawag-tawagan pa ang asawa ko. Tahimik na po ang buhay namin. Huwag niyo na po siyang bigyan pa ng gulo o maski ako, alin man sa amin. Siguro sa pagkakataong nito mas kailangan yung dalawin ng anak niyong si Para. Naintindihan niyo ba? Nadalo niyo na ba siya sa presinto? Ay hindi pa Darius kasi kanina umaga ko lang din nalaman na nakakulong na pala siya. O sige na, pupuntahan ko na yung anak ko sa presinto. Pasensya na kayo Darius hindi na mauulit, sabi ni Auntie Belen. Sana nga ho, hindi na ho ito maulit pa, Aling Belen. Sige po, ibababa ko na tong phone, sabi ni Darius. Nagkausap na sila ng masinsinan. Kumbaga siya na yung tumapos ng usapan. Ngayon nagmamaktulit po si Auntie Belen, sabi niya, diba namang klaseng buhay ito? Hindi man lang kami pwede mag-usap na anak ko sa telepono kasi mahuhuli kami. Ano ba naman yan Para? Ano ba naman itong buhay na pinasok mo? Ako'y nag-aalala sa buhay na pinasok mo, sabi niya, no? Kay Auntie Belen. Samantala, ang pagpapatuloy ng pag-uusap ng mag-best friend. Sabi ni Lucy, ako ang best friend mo, ako si Lucy. Alam ko ang mga tungkol sa'yo. Hindi ba ang birthday mo? 7/23/16. Birthday yan ni Cheska. Ako ang nanay ni Cheska at ako ang asawa ni Darius. At saka alam ko meron kang balat sa hita. Sabay tayong lumaki, magkababata tayo. Alam ko ang tungkol sa'yo, sabi ni Joyce. Pwede ba? Huwag ka nga mag-imbento ng mga salita, ng mga kwento. Ang galing mo rin, no? Siyempre, nakuha mo yan sa pang-i-stalk mo sa best friend ko. Kasi ikaw, magaling kang gumawa ng kwento, inggitera ka, insecure ka. Kaya lumalapit ka sa kanya, kaya alam ko na yan, Para. Wala ka nang mauto dito, okay? Palasak na yan, alam ko na yung mga pakulo mo sa kaya mga drama mo para paikutin kami. Wala nang maniniwala sa'yo. Nandito ako para magsampa ng kaso, karagdagang kaso laban sa'yo dahil sa pagnanakaw mo sa loob ng aming tindahan. Sabi niya, kaya ikaw, diyan ka mabubulok, magdusa ka. Sabi ni Lucy, sige, magtanong ka tungkol sa akin. Yung tayo lang dalawang nakakaalam, lahat yun masasagot ko. Sige, yung iniisip mong Lucy, puntahan mo siya. Tanungin mo, alamin mo kung ano yung mga bagay na alam ninyong dalawa. Tingnan natin kung masasagot niya yun. Kailangan kilalanin mo siya. Kilalanin mo, hindi ka ba nagtataka kung bakit ikaw lamang yung pinuntahan ko? Ikaw lang yung kinausap ko ng ganito at tinawag kong bro? At hindi ka rin ba nagtataka kung bakit pumasok ko sa bahay mo? Kinuha ko yung mga pera at nagtira pa ako at kinuha ko lang yung mga gamit ni Lucy at hindi sa'yo. Sabi ni Joyce, no, syempre, malaki ang galit mo sa pinsan mo, di ba? Kay Lucy, natural, sa kanya lamang yung kukunin mo. At nahiya ka pa, no, tira ka pa talaga ng pera doon sa loob ng bahay. Sabi niya, no? So, talagang sabi ni Joyce, muntik na ako mapaniwala sa mga kwento mo, sabi niya. Ngayon, talagang kinumpronta talaga ni, Lucy, itong si Joyce na best friend niya kasi best friend niya to Gusto niya talagang mapaniwala at ang sabi niya, ako mismo ang nagbigay ng code na yon, yung passcode ng bahay natin, yung padlock. Dahil birthday mismo yon ni Cheska. Kasi nga tinanong nga ni Joyce, bakit ka nakapasok sa bahay namin? Paano mo nalaman yung passcode? Paano mo inabuksan? Nasagot naman lahat yun ni Lucy. Kasi nga totoo naman talaga na siya si Lucy, diba? Kaya ngayon nahihiwagaan tuloy si Joyce, nagtataka siya. Parang nasa in denial stage siya, hindi siya makapaniwala paano nasasagot ni Para. Pero hindi niya pa kasi talaga napapatunayan na yan talaga yung best friend niya. So sabi naman nito ni Joyce, baliw ka, diyan ka na nga, maiwan na kita. Ngayon tawan-tawa naman yung mga kasamahan ni Para sa loob ng selda, yung mga kakosa niya. Kasi nga, sabi nga nila, baliw na raw ito. Ngayon sabi naman nito ni Para, aka Lucy, babe, alin dito yung mas maganda? Sabi ni Darius, na naman tayo babe na naman Okay, sige, fine. Love, alin dito yung mas maganda, yung mas bagay sa akin? Alam mo, love, wala nang mas ibang gaganda dito at mas babagay sa'yo kundi ako lang. Ikaw talaga, love. Kaya ako natutuwa lalo kitang minamahal Ngayon bigla dumating si Cheska, Mami, hindi mo pa po ako nababasa ng favorite book ko. Sige na po, Mami. Mauna na po ako sa kwarto ko hintayin po kita doon. Sabi naman ni Darius, o sige na love, iwan mo na muna ako dito. Kunin mo na muna yung mga books ni Cheska. Ngayon, kinuha
para yung mga libro. Hinahanap niya yung mga libro na paboritong basahin ni Cheska. Napatanong siya kay Darius, sabi niya, "Love, alin ba dito yung pinakapaboritong libro ni Cheska? Sorry, hindi ko na maalala. Sa dami kasi ng mga nangyari. Na-trauma ako eh." Sabi naman ni Darius, "I think, love, it's time para ituloy natin yung naudlot nating vacation. Makakatulong to para makapag-refresh ka ng mind mo. Malaking tulong ito para sa'yo." Sabi naman ni Para, "Naku, mas maigi nga to, love." Siyempre, gusto niya happy life eh. Gusto niya trophy wife siya eh. Gusto niya yung puro saya-saya lang. Ngayon, niyakap niya tong si Darius. Samantala, ito namang mga kakosa ni Para, nag-uusap-usap, nagbubulungan. Sabi, "Mag-ingat tayo mamayang gabi kapag matutulog tayo ha. Ito kasing kasamahan natin, parang baliw na yata, parang natuluyan na." Ini-insist niya na siya raw yung babaeng yung mabuti. Ini-insist niya na hindi daw siya pumatay doon sa asawa niya. Naku, mag-ingat tayo mamayang gabi, sabi ng mga kasamahan niya. Samantala, ito namang si Joyce, habang naglalakad, naiisip niya yung pinag-usapan nila ni bro niya kanina sa may selda. Naguguluhan tuloy siya, sumasakit ang ulo niya. Sabi niya, "Ang sakit niyo sa brains ha. Imbis na ito yung problemahin ko, yung love life, ito yung pumapasok sa isipan ko. Dapat ang problemahin ko, love life eh." Kakatawa talaga to si Joyce eh. Talagang naguguluhan talaga siya sa mga nangyayari kasi nga nagtutugma eh yung mga sinasabi ni Para kanina sa selda. Lahat yun tungkol sa kanilang dalawa lang ni Lucy, na sila lang dalawa nakakaalam. Kaya nangyari, pinuntahan niya si Isaac. Sabi ni Isaac, "Magandang gabi po, Ma'am Joyce. Pasensya na po eh. Tulog na po sina Sir Darius saka si Ma'am Lucy." Hindi naman sila yung pinunta ko dito, Isaac. Pati rin naman di si Cheska. Naparito lang ako para magtanong sa'yo. Naku, ma'am, kung magtatanong ka po sa akin tungkol sa pag-ibig, naku, magkaiba po tayo ng mundo eh. Langit ka, lupa ako. Siyempre, kailangan ko pa magtrabaho na maigi. Magkaiba po tayo ng landas sa tinahak. Magkaiba rin po tayo ng estado. Mapera ka, mahirap lang ako. Yan niyo po, Ma'am Joyce. Tatrabaho ko ng mabuti. Mag-ipon ako. Nasa gayon, dumating yung panahon na meron naman akong ipagmalaki sa'yo. Comedy eh. Kakatawa talaga ito yung eksena to pag yung dalawang yung nagsama eh. Sabi naman ni Joyce, "Isaac, ano ba pinasasabi mo? Siguro inaanto ka na, kailangan mo ng kape? Bibilang kita ng kape." "Ay, sigurado nga po, Ma'am Joyce. Siguro kailangan ko nga po talaga ng kape." Isaac, eto seryoso tayo ha. Meron akong tatanong sa'yo. Meron ka bang napapansin sa mga kakaibang kinikilos, pananalita, maging sa paggawa ng Ma'am Lucy mo? So, napuna rin yun ni Isaac eh, di ba? So, ito na. Kinabukasan, dumating yung pulis at tinawag si Rigor. Ginising siya, "Rigor, may bisita ka." Sabi ng mga kakosa niya, "Uy, baka lalaya ka na." Nabubulungan. Ngayon, sa di kalayuan, di pa siya nakakatayo, nakita na niya itong si Para, aka Lucy. Sabi ni Para, "Hello Lucy, good morning." Sabi niya, "Walang niya ka, Para. Ikaw dapat ang nandito, ikaw dapat ang nakakulong. Sabi mo anong ginawa mo sa akin, ha? Bakit tayo nagkapalit ng katauhan?" Sabi ni Para, "Gusto ko lang naman kamustahin yung unang gabi mo dito. O kaya change question. Kasi wala na nga namang ibang bukang bibig tong si Lucy, kundi ano yung ginawa mo sa akin." So nagtatawa na yung mga kakosa niya sa loob. Kasi nga inakala nga nila nababaliw na nga tong kasamahan nila, si Para. So sabi niya ni Para, "Masaya ako natulog kagabi, nakatulog ako na mahimbing kasi katabi ko yung asawa ko. Hindi mo siya asawa ko siya. At anak ko si Cheska. Mababawi ko rin sa sayo." Sabi niya. Sabi naman ni Para, aka Lucy, "Diyan ka na sa kulungan. Diyan ka na mabubulok." Sabi niya, no? So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang episode 32, araw ng Martes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapuso. Merry Christmas sa inyong lahat and God bless us all.